Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal, ang isa sa mga pinakamakapangyarihang emosyon sa mundo. Sa parehong pagkakataon ay isa rin po ito sa mga mapanganib. Dahil may mga bagay tayong nagagawa na hindi sinasadya sa ngalan ng pag-ibig. Ikaw, kabarangay, ano ang pinakamalalang nagawa mo pagdating sa pag-ibig? Madali lang ang umibig, pero ang mahirap dito ay kung hindi ka naman mahal ng taong iyong gusto. Ang sabi nga nila, kinakailangan ng dalawang taong nagmamahalan para makabuo ng isang magandang relasyon. Pero paano natin ito magagawa kung ang tadhana ang sadyang mapagbiro? Ganito ang pinagdaanan ng letter sender nating si Abraham. Kung saan ay mapapatanong tayo, kung tadhana nga ba talaga ang gumagawa ng problema o tayo mismo ang nagsisimula nito? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Abraham dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, sa dami ng mga love stories na ibinabahagi ninyo araw-araw ay nakakatiyak akong hindi na bago ang kwentong isishare ko sa inyo. Ganun pa man ay sumulat po ako sa inyo dahil gusto kong patunayan sa lahat na ang isang relasyon ay hindi mabubuhay kung ang dalawang nag-iibigan ay walang tiwala sa isa't isa. Papa Dudut, ako po si Abraham. 34 years old at isang medical technologist. 5 po kaming magkakapatid at ako ang isa sa mga breadwinners ng aming pamilya. Pangalawang anak po ako, ang tatay ko ay isang PUV driver samantalang tender naman ang turo-turo ang nanay ko. Sa Tarlac sila nakatira, Papa Dudut, at kasama ang iba ko pang mga kapatid. Nasabi kong breadwinner din ako ng pamilya namin dahil simula noong makapagtapos ako at makahanap ng trabaho ay ako na ang nagpaaral sa mga kapatid ko. Nagkaroon na kasi noon ng sariling pamilya ang panganay namin kaya eto na ang binubuhay nito. Wala namang problema sa akin, Papa Dudut, na sa akin napasa ang responsibilidad na yon. Kagustuhan ko rin naman ang makatulong sa mga magulang ko dahil silang naghirap at nagsakripisyo para marating ko ang lugar na kinatatayuan ko. Sa ilang taong pagtatrabaho ko sa Maynila, palagi kong hinahati ang sweldo ko para sa allowance ng mga kapatid ko at sa mga bayarin para naman sa tinitirhan ko. Mahabang panahon din po na ganoon ang naging buhay ko. Laging nakabudget ang pera ko at laging nasisimot at walang natitira para sa savings o para sa mga luho ko. Kung mahirap ka, Papa Dudut, ay hindi ka pwedeng maging maluho. Sakto lang kasi ang mga natatanggap ko noon kaya kinakailangan kong disiplinahin ang sarili ko. Mabuti na lamang po at hindi sinayang ng mga kapatid ko ang pera at pagod ko sa pagpapaaral sa kanila. Mabilis din naman silang nakapagtapos at nakahanap ng sariling trabaho. Noong mga panahong yon ay biglang guminhawa ang buhay ko dahil sa wakas ay wala nang nakasabit sa akin. Proud na proud ako sa sarili ko dahil nakayanan ko lahat ng yon sa tulong ng sarili kong pawis.
O ayan! Nakakagulat naman to. Uy, may pa-pizza. Anong meron? Birthday mo? Hindi ko birthday, pero magse-celebrate tayo ngayon. Para saan? May nobya ka na ba? Yun ba ang isa-celebrate natin? Hindi, loko. May celebration tayo kasi sa wakas tapos na ako sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Talaga ba? Graduate na yung bunso nyo? Oo, graduation ceremony na nila next week. Aba, congrats! Sa wakas, hindi ka na magiging kuripot. Oo nga, di ko na kailangan magtipid. Makakain ko na yung mga gusto kong kainin kasi wala na akong iintindihin. Kaya naman pala may pa-pizza ha. Simula nung maging mag-roommate tayo, first time ko lang makakatikim ng libre mo eh. Salamat dito. Hindi lang yan na matitikman mo sa susunod. Babawi ako sa'yo kasi ikaw ang lagi nagpapautang sa akin tuwing nagigipit ako. Aba, gusto ko yan. Sa susunod, libre mo naman ako ng samgyupsal. Di pa ako nakakatry nun eh. Oo naman, walang problema. Pasasalamat ko yan dahil di ka nagsawang tulungan ako tuwing may mga problema ako. Wala yun. Nakikita ko kasi yung paghihirap mo eh. Gabi-gabi ka ba namang nagbabudget para sa araw-araw mong pangkain? Siyempre, bilang roommate, tutulungan kita. Ang hirap maging breadwinner eh. Mabuti na lang talaga't nakapagtapos na kaming lahat. Wala nang poproblemahin sina nanay at tatay. Proud ako sa'yo, tol. Uliran ka talagang anak. So, ano nang plano mo ngayong malaya ka na? Madami. Madami pa akong kailangan tapusin pero this time, para naman sa sarili ko. Gusto kong bumili ng sarili kong kotse para hindi na ako nagko-commute. Plano ko ring bumili ng lupa sa Tarlac. Maganda yan. I-invest mo yung pera mo para hindi lang nakatago sa bangko. Kaya nga eh, kapag nakapag-ipon, maghahanap agad ako ng magandang lupa sa amin. Pagdating naman sa pag-ibig, wala ka bang planong maghanap na ng magiging girlfriend? Wag na muna siguro, makapag-aantay naman yan eh. Ang focus ko muna ay para sa sarili ko. Tsaka gusto ko ring makabawi sa mga magulang ko. Kapag stable na ako, tsaka ako na lang poproblemahin yung love life na yan. Naku, baka maubusan ka niyan. Ilang taon ka na nga ulit? 28 na ako. Matanda ka na pala eh. Kailangan mo na rin maghanap. Baka mamaya biglang mawala yung asim mo. Bahala ka dyan. Sa dami ng tao sa mundo, paniguradong hindi ako mawawalan. Naniniwala din naman ako sa destiny eh. Kung may taong nakalaan talaga para sa akin, darating at darating din siya sa tamang panahon. Ay sus, napaka-hopeless romantic mo naman. Basta tol, masaya ako para sa'yo. At least, yan na lang ang pinoproblema mo ngayon. Hindi na tulad ng dati na halos di ka na makatulog sa kakaisip kung saan huhugot ng pera. Kaya nga eh, kaya dapat mag-celebrate tayo ngayong gabi. Mabuti pa nga, lantakan na natin tong pizza na binili mo. Alam mo kung anong bagay dito? Ano? Malamig na beer! Sandali lang, mag-order ako. Wag na, hindi ako umiinom eh. Magsa-celebrate nga, di ba? Kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman sarili mo na mag-chill. O sige na nga, pero wag masyadong madami ah. May pasok pa ako bukas eh. Oo, akong bahala sa'yo. Dahil wala akong kargo ay hawak ko na ang sarili kong buhay. Papadudot na susolo ko na noon ang buong sweldo ko. Paminsan-minsan ay nagpapadala ako ng pera para sa mga magulang ko para may panggasto sila sa mga bagay na gusto nilang bilhin. Noong time na yon ay sarili ko naman ang pinagbibigyan ko dahil alam kong deserve ko naman ang lahat ng reward na ibinibigay ko sa sarili ko. Nagsimula ako mag-ipon at mag-invest ng gamit ang sarili kong pera. Nung makagaan-gaan ay lumipat na rin ako sa sarili kong apartment. Papadudot nag-focus ako sa mga goals ko sa buhay. Plano ko kasi noon ang bumili ng lupa sa probinsya para makapagpatayo ng sarili kong bahay. Yun po ang sinunod ko after kong makabili ng sarili kong sasakyan. Medyo late na ako noon, papadudot, sa pag-abot ng mga pangarap ko. Pero wala naman akong pinagsisisihan. Ang mahalaga ay patuloy pa rin ako sa karera ng buhay. Palagi nga akong niloloko dati ng roommate kong si Jojo dahil never din ako nagkaroon ng girlfriend. Para sa akin kasi gastos lang noon ang pagkakaroon ng nobya. Ayoko rin namang pumasok sa isang relasyon ng walang pera dahil nakakahiya yon para sa babae.
Kaya pansamantala ay tinabi ko na lang muna ang pangangailangan ng puso ko. Unti-unti ay nakabili ako ng lupa at pinatayuan ko ito ng bahay na may 2 palapag. Sa edad na 30 ay meron na akong sariling bahay at lupa. Naging priority ko na talaga noon na ayusin muna ang buhay ko. Bago ko sinunod ang iba sa listahan ko katulad ng pagkakaroon ng love life at pagbuo ng sariling pamilya. Abraham, my boy! Kumusta ka na? Uy, Jojo! Eto, buhay pa naman. Tagal nating di nagkita. Ano, mayaman na ba tayo? Hindi pa nga eh. Ikaw, kumusta ka na? May bago na akong trabaho. Nag-resign na ako sa dati. Hindi ka na graphic designer? Designer pa rin pero para sa ibang kumpanya na. Mabuti naman nakalipat ka na. Tagal mo nang reklamo na sobrang toxic ng boss mo eh. Ayaw akong pakawalan nun eh. Pinagbigyan ko siya pero nung wala pa rin nagbago, inantay ko na lang yung bonus tapos umalis na ako. Tama yan. Hindi na babagay sa kanila yung talent mo. Doon ka pa rin ba sa apartment natin nakatira? Lumipat na rin ako. Nung umalis ka, tinapos ko na lang yung kontrata bago ako lumipat. Bakit naman? Mas malapit sa work? Hindi. Ang laki kaya nung apartment natin. Di ko kayang bayaran yun ng mag-isa. Wala naman akong mahanap na ibang roommate kaya naghanap na lang ako ng mas maliit, yung pasok sa budget. Pero dito ka pa rin sa Paranaque. Nasa Taguig na ako. Nagpunta lang ako rito kasi may kinita akong kakilala. Sakto, naalala kita kaya tinawagan na kita. Mabuti na lang day off ko ngayon. Ano na palang balita sa house and lot mo? Tapos na ba? Hindi pa tapos pero bahay na. Finishing na lang. Nakalipat na rin si nanay doon. Sila muna magbabantay habang nandito ako. Ayun no, talagang paisa-isa mo nang nakukuha yung mga pangarap mo dati ah. Naaalala ko pa, inaabot tayo ng umaga nun sa kwentuhan natin patungkol sa buhay-buhay. Oo nga eh, nakakamiss yung mga araw na yon. Namimiss mo yung mga araw na yon? Pareho pa tayong mahirap nun eh. Hindi naman yun ang namimiss ko eh, kundi yung samahan natin dati. Uy, namiss ako oh. Pero di na tayo pwedeng maging roommate ulit eh. Bakit naman? Magkakapamilya na ako. Talaga? Sino nakatuluyan mo? Siyempre, yung girlfriend ko. Sino pa nga ba? Ang galing naman. Sa bagay, matagal na rin naman kayo eh. Dapat lang talaga na ikasal na kayo. Magkaka-baby na nga kami. Uy, congrats! Sa wakas, magiging tatay ka na rin. Salamat. Ikaw ba? Wala ka bang plano magkapamilya? Meron naman. Darating din tayo dyan. One step at a time lang. Huwag mong sabihin hanggang ngayon, wala ka pa rin girlfriend. Wala pa nga. Di nga, yung totoo. Wala pa nga. Ni isa, hindi ka nagkaroon? Hindi. Busy ako sa pagpapatayo ng bahay ko eh. Ang tumal mo naman, tol. Ano pang hinihintay mo? End of the world? Gumalaw-galaw ka naman. Matanda ka na, boy. Alam ko naman yon. Sa totoo lang, yun na lang ang kulang sa buhay ko. Halos meron na ako lahat eh. Pamilya na lang talaga ang kulang. Huwag mo nang patagalin. Gusto mo ihanap kita? Kaya ko na to. Nakaya ko nga lahat eh. Paghahanap pa ba ng girlfriend? Aba, dalian mo. Mangangalawang ka niyan kapag di ka pa naghanap ng kapareha mo ngayon. Naghahanap na nga eh. Good luck. Sana makahanap ka ng kasing galing mo. Papa Dudut, mahirap abutin ang mga pangarap. Lalo na kung oras ang kalaban mo. Habang tumatanda kasi tayo ay tumatanda na rin ang mga magulang natin. Kaya siniguro ko noon na mabigyan sila ng magandang retirement para naman ma-enjoy nila ang buhay nila matapos ang mahabang panahong pagsusumikap at pag-aalaga para sa aming magkakapatid. Total ay may kanya-kanya na rin namang buhay ang mga kapatid ko ay binigyan ko na lamang ng monthly allowance sina nanay at tatay. Noong masiguro kong maayos at maganda na ang buhay ng mga magulang ko ay nakahinga na ako ng maluwag, Papa Dudut. Wala na akong mahihiling pa noon. Nakapagpatayo na ako ng sarili kong bahay at lupa. May sarili na rin akong sasakyan. Magandang matutuluyan at maayos na trabaho. Nang mga time na yon ay masasabi kong naabot ko na talaga ang mga pangarap ko para sa mga magulang ko.
at para na rin sa sarili ko. Kaya naisip ko na oras na rin para pagbigyan ang puso ko. Bago pa man mahuli ang lahat ay nagsimula akong makipag-date. Doon ko lang napagtanto na sobrang hirap palang maghanap ng kapareha sa buhay. Hindi mo kasi kaagad masisiguro kung ang taong natitipuhan mo ay yun na ang babaeng para sa'yo. Minsan, kailangan mo pang harapin ang laro ng pag-ibig na hindi ko na masyadong magawa dahil tumatakbo ang oras. Pero naging mabait naman ang tadhana sa akin, Papa Dudut. Dahil matapos ang sunod-sunod na heartaches ay isang babae ang dumating sa buhay ko. Isang babae na matagal ko nang kilala. Si Shane na dati kong schoolmate noong high school ako, Papa Dudut. Papa Dudut, aksidente lang ang pagkikita namin ni Shane ng araw na yon. Pareho kasi kami ng religion kaya nagkataon din na kung kailan ako nagpunta sa church malapit sa amin para sana magpasalamat sa Panginoon ay saka ko naman siya nadatnan sa parehong lugar. Mula rin sa Tarlac si Shane, Papa Dudut. Maliban sa pagiging schoolmates ay churchmates din kaming dalawa. Pero kahit ganoon ay hindi kami kaagad nabigyan ng chance para kilalanin ang isa't isa. Nasa star section kasi ako noong high school ako samantalang nasa ibang section naman itong si Shane. Noong third year high school ako ay nagkaroon ako ng opportunity na kilalanin si Shane nung nagkasama kami sa dance club. Doon nabuo ang pagkakaibigan namin. Noong unay nagkakahiyaan pa kaming dalawa, aminado naman ako na crush ko na siya simula pa noong first year kami. Kaya naman sobrang saya ko nung naging close kami sa pamamagitan ng pagsasayaw. Nang mga time na yon ay hindi ko mahanap ang tapang ko para magtapat ng nararamdaman para kay Shane. May pagkatorpe din kasi noon ako, Papa Dudut. Ang ending ay lagi akong nauunahan ng ibang lalaki sa school. Maganda kasi si Shane, Papa Dudut. Tahimik siya at mainhin. Na para ba siyang prinsesa na gusto mong alagaan at bantayan. Ngiti pa lamang niya ay mababaliw ka na talaga. Imbis na makipagtalo sa mga kalalakihang nakapila para sa mga kamay ni Shane ay hinayaan ko na lamang sila. Hanggang sa makagraduate kami at nagkanya-kanya na kami ng landas. Wala na akong naging balita sa kanya noon maliban sa mga nakikita kong post niya sa Facebook. Kaya noong muli kaming magkita sa church nung araw na yon, ay hindi ko na pinalampas ang second chance na ibigay ng tadhana at agad akong nagpakilala ulit sa kanya. Hi. Shane, tama ba? Opo, ako nga po. Magkakilala ba tayo? Ako si Abraham. High school, dance troupe. Oo, ikaw nga. Kaya pala pamilyar. Hindi agad kita namukaan eh. Ang laki na ng pinagbago mo. Medyo nagkaroon na tayo ng laman eh. Hindi tulad nung bata pa tayo, medyo payatot pa ako. Oo nga. Dito ka rin ba nagkatrabaho? Oo, BPO. Ikaw rin? Dito rin ako. Medyo matagal na rin ako dito. Anong work mo? Medtech. Oh wow, nasa medical field ka pala ngayon? Hindi ba parang ang gusto mo nun maging seaman? Natatandaan mo pa yon? Oo kaya, yun yung nakalagay sa yearbook natin eh. Sabi mo gusto mong maging seaman someday. Hindi natuloy eh. Nagbago yung trip ko. Sa bagay, ako rin naman. Nurse ang gusto ko nun eh, pero tingnan mo ko ngayon, call center na. Pero nakakatuwa na dito pa tayo nagkita after ng ilang taon. Oo nga eh, sa lawak ng Metro Manila dito pa talaga tayo nagkita. Sakto, dito pa tayo sa church nagkita ulit. Hindi kaya meant to be to? Alam mo, palabiro ka pa rin pala hanggang ngayon. Palabiro ba? Parang hindi naman. Mahiyain ako nung high school eh. Medyo may pagkamahiyain ka nga. Masyado kang tahimik nun eh.
Nagulat nga ako nung sumali ka sa dance troupe eh. Gusto ko lang talagang ma-excuse sa klase noon kaya ako sumali. Uy, pero magaling ka namang sumayaw nun. Magaling ka rin mag-choreograph. Talaga ba? Nakakatuwa naman na napapansin mo pala yung mga bagay na yan noon. Oo naman. Observant akong tao, no? Napapansin ko lahat pati small details. Kung ganon, may mga ibang napansin ka pa ba tungkol sa akin noon? Noon? Tulad ng ano? Yung mga ginagawa ko para sa'yo. Basta, wag mo na palang isipin yon. Past is past. Basta ang naaalala ko sa'yo noon, tahimik ka. Matalino, magaling sumayaw, masaya kasama kasi maganda yung humor mo. Wow naman! Eh ikaw, may naaalala ka ba sa akin noon? Isa lang naman naaalala ko sa'yo eh. Ikaw yung pinakamagandang babae sa school natin. Uy, hala siya! Oo, totoo. Tanda ko nga, habulin ka ng mga kalalakihan nun eh. Mas habulin ako ng mga aso noon. Sorry, corny. Alam mo, ang saya ko ngayon na nakita kita. Bakit naman? Hindi ko rin alam eh. Basta, masaya tong puso ko ngayon. Papadudot call center si Shane at sa Parañaque rin siya nakatira that time. Dahil malapit lang sa isa't isa ay madalas kaming lumabas na dalawa. Palagi ko rin siyang ini-invite na kumain at minsan ay sinasamahan ko siya sa mga lakad niya. Noong minsan inaya ko siyang magsyargao ay nagulat ako noong sumama siya. Akala ko kasi hindi siya dahil nga sa hindi pa naman kami gaanong close noon. Pero sa tingin ko ay malaki na kaagad ang tiwala niya sa akin kahit sa maikling panahon dahil na rin magkakilala na kami noon pa. At pareho pa kaming mula sa Tarlac. Nagstay kami ng 3 days at 2 nights sa Siargao kung saan ay mas lumalim pa ang koneksyon naming dalawa. Doon ko na rin po inamin ang nararamdaman ko kay Shane at pumayag naman siya na manligaw ako sa kanya. Pagkabalik namin sa Metro Manila ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad ko nang binakuran si Shane para hindi na siya maagaw sa akin. Matagal ang nangyaring ligawan, Papadudot. Noong makumpirma ni Shane na totoo na talaga ang nararamdaman ko para sa kanya ay sinagot din niya ako. Papadudot, para siyang puzzle piece na bumuo ng buhay ko. Saktong-sakto, hindi lumabis at hindi nagkulang. Naging maganda ang takbo ng relasyon namin. At proud akong sabihin na inabot kami ng 4 na taon bago ko naisipang mag-settle down na. Maayos na kasi ang buhay ko noon. Maayos na rin ang buhay ni Shane. Pareho na kaming walang karga-karga kaya naisip ko na oras na rin siguro, Papadudot, para alokin siyang magpakasal. Sa tulong ng kaibigan niyang si Maris ay nagplano ako ng isang surprise proposal. Maris, nandito ako. Kanina ka pa ba? Sorry, kararating ko lang. May nadaanan kasi akong magandang t-shirt na pabili tuloy ako. Okay lang. Salamat dumating ka ah. Sabi mo kasi emergency eh. Actually, wala akong emergency. Sinabi ko lang yun para kitain mo ko. So walang emergency? Nag-worry pa naman ako. Alam mo, kahit naman hindi mo sabihing emergency, pupuntahan pa rin naman kita eh. So bakit mo ako gusto makita? Ikaw yung best friend ni Shane. Kaya sa'yo na lang ako hihingi ng favor. Anong favor naman yan? Ganito kasi, plano ko na sanang mag-propose kay Shane. Gusto ko magpatulong sa'yo. Oh my gosh! Totoo ba? Oo. At bilang ikaw naman ang pinakamalapit na tao kay Shane, ikaw nang nilapitan ko. Hindi ka nagkamali sa nilapitan mo. So anong gusto mong gawin ko? My gosh! Kinikilig ako! Gusto ko lang naman ng simpleng proposal eh. Kaso nahihirapan ako mag-set up kasi nga paiba-iba yung schedule ni Shane. Tapos sobrang dami pa niyang activities this month. Medyo busy nga siya ngayon. Gusto ko sana na ngayong month na to mag-propose sa kanya. Tuwing March kasi kami nagkakaroon ng unforgettable moments eh. March no nagkita kami sa church. March din nung sinagot niya ako. Kaya gusto ko na mag-propose ngayong March din. Ang sweet naman. So ano, meron ka bang naiisip na gawin? Gusto ko lang muna malaman yung schedule niya. Kapag kasi ako nagtanong, baka makahalata siya.
Kasi hindi naman ako nagtatanong ng schedule niya eh. Nasanay na lang siya na tinetext ako kapag kailangan niya ako. Okay, sige. Consider it done. Ako na lang magsisked ng date. Okay lang ba sa'yo yon? Oo, walang problema. Tapos saan mo plano mag-propose? Gusto ko sana sa beach kaso mahirap kung babiyahe pa tayo eh. Pwede namang mag-resort na lang siguro. Mukhang pinaghahandaan mo talaga yung araw na yon, ha? Siyempre naman. Gusto ko kasi na bawat milestone namin ni Shane maging memorable. Ang swerte naman talaga ng kaibigan kong yun. Saan pa nakakabingwit ng katulad mo? Magtiwala ka lang sa tadhana. Ibibigay din sa'yo yung lalaking para sa'yo pagdating ng araw. Kailan naman yun? Naiinip na ako. Taga-sana all na lang talaga ako sa relasyon ng iba. Mukhang nakalimutan na ako ng tadhana na yan eh. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ako nga akala ko, hindi na rin ako makakapag-asawa nun eh. Pero tingnan mo, biglang dumating si Shane sa buhay ko. So ayun nga, ako na lang bahala sa sked ni Shane. Ikaw na maghanap ng lugar. Okay lang ba yon? O sige, update mo na lang ako. Pero, isikreto lang natin to ha. Dapat wala makakaalam kahit na sino. Sa'yo ko lang to sinabi. Huwag kang mag-alala, wala makakaalam ng sikreto natin. Salamat Maris. At para naman hindi masayang yung pagpunta natin dito, kumain na rin tayo bago tayo umuwi. Uy, sakto, nagugutom na rin ako eh. Halika, may alam ako masarap na resto. Doon kami lagi nagpupunta ni Shane. Sige nga, try natin doon. Doon tayo sa 4th floor. Papa Dudut, halos magkasabay lamang kami ni Maris na pumasok sa buhay ni Shane. Noong nililigawan ko si Shane ay mahigit 2 buwan nang magkaibigan ang dalawa. Nagtatrabaho sila sa parehong BPO company, Papa Dudut, at bagong pasok lamang doon si Maris. Mabilis daw na naging close ang dalawa dahil pareho sila ng mga hilig at eto ay ang pagstan sa mga K-pop idols. Hindi nga naglaon ay naging kaibigan ko na rin si Maris. At dahil isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ni Shane ay si Maris ang nilapitan ko para kakuntsabahin sa plano kong marriage proposal. Mahirap hanapan ng maluwag na schedule si Shane, Papa Dudut, dahil halos puno na ang schedule nito sa mga araw na dapat ay day off niya, Papa Dudut. Si Maris ang nagplano ng lahat. Mula sa araw maging sa lugar ay siya na lahat ang nagbigay sa akin ng ideya. Ang original plan namin ay sa isang resort sana ito gaganapin, pero dahil maulan ang time na yon ay nalipat ito sa hotel. Pagdating ng araw ng proposal ay naghintay na ako noon sa hotel kung saan sana kami magdi-dinner date ni Shane. Kaso nga lang ay nagkalituhan pala sila ni Maris ng araw kaya hindi ito natuloy. Excited na ako noon na mag-propose, Papa Dudut. Kaya ang ginawa ko ay hinayaan ko na lamang yung mga plinano namin ni Maris at dumiretso na ako sa apartment ni Shane. Doon ay inantay ko na siya hanggang sa mag-out siya sa trabaho. Pagkarating nito ay agad ko siyang inalok ng kasal. At kahit gulat ay tinanggap naman niya ang singsing na ibinigay ko, Papa Dudut. Papa Dudut, sobrang saya ko noong officially ay naging fiancé ko na si Shane. Pero sa kabila ng pagiging engaged namin ay wala pa kaming planong magpakasal kaagad. Gusto kasi naming pagandaan ang magiging wedding naming dalawa. Kaya naisip namin na mag-ipon muna para maging memorable ang mangyayaring kasal. Kaso nga lang sa kalagitnaan ng paghahanda namin ay bigla-bigla namang nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Shane. Sa mga sumunod na buwan ay bigla na lamang kaming inulan ng mga problema na hindi namin alam kung saan ang galing. Nagsimula ito sa mga simpleng misunderstanding na siyang pinagmumula ng away namin ni Shane. Minsan ay nakakakita siya ng mga random messages sa phone ko mula sa unknown numbers kung saan ay tinatawag akong babe o kung anuman. Bigla-bigla rin ako nagkakaroon ng mga sexual messages mula sa iba't ibang babae sa Facebook na hindi ko namang kilala. Papa Dudut, sa maniwala kayo't sa hindi ay wala akong ibang babaeng kinakausap ng time na yon. Masaya na ako sa fiancé ko kaya hindi ko na
na naisin pang makipag-usap sa ibang babae. Dahil nga sa mga nangyari ay nagsimulang maghinala si Shane sa akin. Halos ibigay ko na sa kanya ang password ko noon para lamang mapatunayan na ni isa sa mga nag-message sa akin ay hindi ko pinapansin. Pilit kong kinalma ang relasyon namin pero mas lalo itong lumala noong nakatanggap ng balita si Shane na di umano ay lumalabas ako na may kasamang ibang babae. Nakakatawa naman tong video na to. Love, tinan mo to, sobrang aliw. Uy, Love! Hello? May kausap ba ako? Ano? May isasend ako sa yung video, panoorin mo. Busy ako. Ang sungit naman. Bakit bad mood ang lalabs ko? Wag mo akong kausapin, galit ako sa'yo. Ano na namang nagawa ko? May nakita ka na naman bang nag-message sa akin? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko na hawak kung may mga taong nagme-message sa akin. Ang mahalaga naman, hindi ko sila pinapansin eh. Tsaka binibigay ko na sa'yo yung password ko, ayaw mo naman. Tapos na tayo doon. Wala nang problema sa akin kahit 1,000 babae pa mag-message sa'yo. Gano'n naman pala eh. Bakit ka na naman nagkakaganyan? Ano na namang problema? Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Mahal mo pa ba ako o hindi na? Siyempre mahal kita, Love. Mahal na mahal. Hindi na dapat tinatanong yan. Kung ganon, bakit? Bakit naghahanap ka pa ng ibang babae? Ibang babae? Ako naghahanap? Sino nagsabi? Bakit naman ako maghahanap pa ng iba kung nandito ka na? May nakarating sa akin na balita. May nakakita raw sa'yo sa mall. May kasama kang babae na kaakbay mo. Imposible namang mangyari yun, Love. Sa mall? Wala naman akong gagawin sa mall. Tsaka alam mo naman na puro online na transactions ko ngayon eh. Hindi na ako nagpupunta sa mall. So sinasabi mo na nagsisinungaling yung source ko? Oo, nagsisinungaling siya kung sino man yan. Sino ba kasi yan? Sino yung taong nagpapakalat na may babae ako? Hello guys! Nagantay ba kayo ng matagal? Pasensya na, may dinaanan pa kasi Ano? ako. Sagutin mo ako. Sinong tao yung naninira sa akin? Hala, Hindi ko na nag-aaway ba kailangang kayo? sabihin kung kanino galing. Ang gusto ko lang malaman kung totoo ba. Hindi nga totoo, Love. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ano bang pinag-aawayan nyo? Lagi na lang kayong ganyan. Maris, nagsisinungaling ka raw sabi ni Abraham. Hindi raw siya nagmamall kaya imposible raw yung mga sinasabi mo. Ikaw yun? Maris, ikaw ba yung nagsasabing may ibang babae ako? Ay, teka lang, let me explain. Baka misunderstanding lang yung nangyari. Kasi the other day, nag-mall ako, di ba? Tapos habang nasa escalator, nakita kita na may kasamang ibang babae. Wala kaya... ako sa mall sa oras na sinasabi mo kasi nasa trabaho ako. Sandali lang, patapusin mo muna ako. Di ba sabi ko naman sa'yo, Shane, na hindi ako sigurado kung si Abraham ba yung nakita ko. Kasi nasa second floor ako papuntang third floor nung makita ko yung guy. Kamukha mo kasi yung lalaki, tapos pareho pa kayo ng damit, yung checkered na blue. So akala ko ikaw. Nabanggit ko lang naman kay Shane yun eh, pero hindi ko naman sinasabi na nambababae ka. Hindi naman pala kumpirmado eh. Tapos ako pa yung pinalalabas nyo naman loloko. Sabi mo sure ka na si Abraham yun. Ay naku Shane, baka na misheard mo ko. Sabi ko, di ako sure pero parang nakita ko si Abraham. Ikaw naman, sinugod mo naman agad tong boyfriend mo. Akala ko kasi nakita mo talaga. See? Alam mo, Love, hindi ko magagawang mambabae. Kasi ikaw lang naman yung gusto ko eh. Hindi ko magagawang lokohin ka. Ay, I'm sorry kung naging padalos-dalos ako. Nadala na lang rin kasi ko sa nararamdaman kong selos. Okay lang yon. Basta, clear na tayo ha. Wala akong babae. Oo, sorry uli. Good na ba? O sige na, larga na tayo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang naging ganon ang relasyon namin ni Shane, Papa Dudut. Palagi na lang kaming away-bate. Aminado ako na ng mga time na yon ay naapektuhan ako sa mga nangyayari. Pumasok din sa isipan ko noon na parang mali yata ang mga naging desisyon ko sa buhay.
Kung mananatiling selosa si Shane ay parang hindi ko yata kakayaning magkaroon ng asawang tulad niya dahil masasakal lamang ako. Para nga kaming sinusubok ng tadhana dahil kung kailan ikakasal na kami saka naman nagsusulputan ng mga problema. Papadudot ang pinakamalalang problema na sigurong dumating sa aming dalawa ni Shane na muntik nang naging dahilan ng hiwalayan namin ay noong nagkaroon ng birthday party ang tatay ni Shane sa Laguna. May trabaho ako ng time na yon kaya pinilit kong humabol. Kaso nga lang, mali ang pinadala sa aking address ni Maris kaya naligaw ako. Sumakto pang nasiraan ako ng sasakyan kaya ang nangyari ay natapos ng event bago pa man ako makarating sa tamang address. Sobrang disappointed sa akin si Shane ang mga oras na yon. Pinaghandaan kasi nila ang birthday ng tatay niya at matagal na rin naming pinagplanuhang umattend sa party na yon. Mas lumala pa ang galit sa akin ni Shane, papadudot, nung isang anglet ang nakita niya sa may passenger's seat. Wala sa aming dalawang gumagamit noon kaya naman mas lalong lumaki ang paghihinala niya sa akin na meron akong babae. Sorry talaga, love. Hindi na ako nakaabot sa birthday ni Tito. Nasiraan kasi ako tsaka naligaw pa. Ilang buwan na nating pinag-uusapan tong araw na to eh. Hindi ba dapat may surprise tayo kay tatay? Oo nga, pero wala naman ako magagawa. Wala namang may gusto sa nangyari eh. Minalas lang talaga ako sa daan. Sana man lang maipakita mo kahit sa parents ko na reliable ka. Pinagkakatiwalaan ka nila tapos ganyan ang aasalin mo. Nag-explain naman ako sa kanila eh. Si Maris kasi, iba yung sinend sa akin na address. Tinatawagan kita, hindi ka naman sumasagot sa tawag. Kasi nga busy na ako that time. Tapos si Maris naman hindi nagre-reply. Nung papunta na ako sa venue, tsaka naman tumirik yung sasakyan ko. Baka naman rason mo lang yan kasi may iba kang kasama. Ayan na naman tayo eh. Kahit i-check mo dashcam ko para makita mo na totoo lahat ng sinasabi ko. Ewan ko ba sa'yo, Abraham, kung bakit the past few months nagbabago na yung ugali mo? Ako talaga yung nagbabago? Ikaw nga bigla ka naging silose. Sinong hindi magsaselo sa ginagawa mo? May mga babae nagbe-message sa'yo, nakikita ka sa mall na may kasamang iba, tapos di ka man lang makadalo sa mga special event ng buhay ko? Love naman. Hanggang ngayon ba nandyan pa rin tayo? Akala ko ba tapos na tayo sa mga issue na yan? Hindi na nga ako gumagamit ng social media dahil sa mga nagme-message sa akin. At yung nakita ni Maris sa mall, hindi ako yun. Siya na mismo nagsabi. Bakit ba ipinagpipilitan mong niloloko kita? Umalis na nga tayo, pagod na ako. Wala akong energy na makipagtalo ngayon. Ikaw nagsisimula eh. Ilagay mo na yung seatbelt mo para makaalis na tayo. Yung phone mo nahulog. Ay, teka lang, pupulutin ko sa sahig. Teka, ano to? Ang ano? Ano to? Anklet ba to? Hindi ko alam, sa'yo ba yan? Hindi ako gumagamit ng anklet, Abraham. Kanino to? Aba malay ko! Anong malay mo nakita ko dito sa sasakyan mo? Hindi ko alam kung saan galing yan. Hindi rin naman ako gumagamit niyan eh. Aba malamang, pambabae to eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Sandali lang love, maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga alam kung saan galing yan. Magpapalusot ka pa, bistado na kita? Paano mo nagawa sa akin to? Sawa ka na ba sa akin? May kulang ba sa akin? Bakit naman ganito, Abraham? Love, please. Hindi ko talaga alam kung kanino yan. Wala akong babae, maniwala ka naman sa akin. Hindi kita magagawang lokohin. Nakakapagod ka na. Nakakapagod kang mahalin, alam mo ba yon? Love naman, wag mo namang sabihin yan. Wag mo muna akong kausapin. Saan ka pupunta? Magko-commute na lang ako pa uwi. Halos 2 linggo rin kaming hindi nagkita at nag-usap ni Shane matapos ang away na yon, papadudot. Inilaban ko kasi ang sarili ko dahil alam ko namang wala akong kasalanan. Mas lalo na wala akong ibang babae katulad ng iniisip niya dahil sa naging pagtatalo nga namin ay kamuntikan na niyang ibalik sa akin ang engagement ring niya. Mabuti na lamang at nakausap ko siya ng maayos. Kaya imbes na maghiwalay ay nag-cool off na lamang muna kami.
Hindi ko alam kung bakit at papaano nangyayari sa amin ang mga kaganapang tulad noon, Papa Dudut. Para bang pinaglalaroan kami ng tadhana para hindi matuloy ang kasal na inaasahan naming dalawa. Mabuti na lamang at sa kabila ng lahat ng awayang nangyayari sa pagitan namin ni Shane, ay pinipili pa rin namin ang isa't isa. After 2 weeks ay inexplain ko ng maayos kay Shane na wala akong ibang isinasakay sa kotse ko maliban sa kanya. Sa nagdaang buwan ay 3 tao lang ang isinakay ko, Papa Dudut. Si Shane, ang katrabaho ko at si Maris, kaya isang napakalaking palaisipan para sa akin kung saan nanggaling ang angklet na nakita niya. Hanggang sa dumating yung araw kung saan ang lahat ng katanungang umiikot sa utak ko ay bigla na lamang nasagot. 1 buwan na lamang ang hinihintay namin noon at ikakasal na kami ni Shane. Nakaredy na ang lahat. Nagkaroon na kami ng fitting sa isusuot kong tuxedo at pati na rin sa wedding gown ni Shane. Meron na kaming listahan ng entourage, may napili na kaming simbahan at naipadala na rin namin ang invitations. Halos all set na dapat pero hindi pa rin maganda ang estado ng relasyon namin ni Shane. Nagsimula kami magkaroon ng pagdududa sa isa't isa. Iniisip niya na may ibang babae ako samantalang iniisip ko naman na baka ginagawa lang yun ni Shane dahil baka hindi talaga niya ako gustong pakasalan. Pakiramdam ko noon ay may iba na siyang gusto kaya pilit siyang gumagawa ng issue sa pagitan namin. Hanggang isang araw, ang paghihinala ko ay nagkatotoo ng isang secret admirer ni Shane ang biglang dumating. Nagsimula ang lahat nung nakatanggap si Shane ng good morning card sa trabaho. Akala ng lahat ay galing ito sa akin pero wala naman akong pinapadalang ganon, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay flowers at chocolates naman ang nag-aantay sa desk niya. Isang card ang nakalagay sa mga bulaklak na nagsasabing galing daw ito sa isang secret admirer. Walang ideya si Shane kung kanino galing ang mga regalong natatanggap niya. Wala itong return address at wala ring pangalan. So Shane, ano naman ang natanggap mong regalo today? Parang araw-araw na lang nagpapadala ng gift sa'yo yung admirer mo ah. May red rose sa desk ko kaninang umaga pero di ko ginalaw. Kahapon sa apartment ko na mismo siya nagpadala. Ay bongga! Sana all talaga may secret admirer. Anong sana all? Hindi ba kayo nawiwirduhan sa secret admirer na yan? Harap-harapang nanunulot ng girlfriend ng iba? Uy, may nagselos. Wag mo nang gatungan, Maris. To be honest, weird nga talaga. Walang nakakatuwa sa nangyayari. Malaman ko lang talaga kung sino yung lalaking yan. Patay siya sa akin. Hindi ka siguro nag-aabot ng regalo sa girlfriend mo kaya iba na lang ang gumagawa. Hindi kasi materialistic na tao si Shane. Ano namang gagawin niya dyan sa mga bulaklak na yan? Chocolate? Hindi nga masarap yung brand na pinili niya eh. Pero curious lang talaga ako kung sino yung admirer ko na yun. Tuwang-tuwa ka naman na may admirer ka. Hindi naman sa tuwang-tuwa. Gusto ko lang malaman kung sino. Ikaw din naman, di ba? Gusto mo ring malaman kung sino yung mga nagpapadala sa akin ng regalo? Gusto kong malaman nang makatikim siya sa akin. Hindi kaya si Marlon? Marlon? Eh may girlfriend na yun eh. Sinong Marlon yan? Yung katrabaho namin. Medyo flirty siya sa akin dati. Tapos umamin siya na may gusto siya sa akin bago pa kita naging boyfriend. Pero wala na yun ngayon. Magkaibigan na lang talagang turingan namin ni Marlon. Talaga ba? Oo. Hindi na nga kami masyadong nagkakausap kasi magkaiba na yung shift namin. Eh si Marky kaya? Di ba type ka rin nun? Sino naman yung Marky na yan? Katrabaho rin namin. Noong nagkaroon kami ng company dinner, nalasing ang loko tapos umamin na gusto niya si Shane. Kaso, taken na ang best friend ko. Matagal na yun eh. Tsaka alam naman ni Marky na hindi ako available. Eh yung mga naging ex mo kaya, baka naman nagpaparamdam ulit sila sa'yo. Malabo na mangyari yun. May kanya-kanya ng buhay yung mga ex ko eh. So sino nga kaya itong secret admirer na to? Naiintriga ako. Huwag niyo na nga pag-usapan yan. Naiinis lang ako lalo eh. Mabuti pa nga.
Baka mamaya kung saan pa mauwi tong usapan na to. Pero love, huwag ka mag-alala. Kahit si Ding Dong Dantes pa yan, hindi kita ipagpapalit. Ay sus, ang sweet naman. Totoo ba yan, love? Di mo ako ipagpapalit? Oo naman. Kaya wag mo nang problemahin kung sino man yun. Kahit padalan pa ako ng house and lot, hindi ko siya i-entertain. Salamat, love. Eh di kayo na ang may strong relationship. Sana all na lang talaga. Malaki naman ang tiwala ko kay Shane na hindi niya ako ipagpapalit, Papa Dudut. Pero wala akong tiwala sa mga lalaking nakapaligid sa kanya noon. Aminin ko po sa inyo na nakaramdam ako ng takot at selos ng panahong yon. Alam ko kasi na uso na ngayon ang panunulot ng karelasyon ng ibang tao kaya kahit engaged na kami ni Shane ay hindi pa rin kami safe. Medyo na-threaten ako noon lalo na at hindi ko alam kung sino ang karibal ko. Ang maganda naman kay Shane, Papa Dudut, ay palagi niya akong ina-assure na ako lang ang mahal niya. Kaya kahit papaano ay nabawas-bawasan ang pag-overthink ko. Ang ginawa na lang ni Shane ay hindi na niya tinatanggap ang mga regalong dumarating para sa kanya. Ipinamimigay na lamang niya ito sa mga kakilala niya. Dahil hindi ako mapanatag sa kung sino ang taong nasa paligid ng lahat ng ito ay nagsimula po akong mag-imbestiga. Chinek ko sa social media kung sino-sino ang mga taong palaging nagko-comment sa post ni Shane. Maging mga katrabaho niya ay kinakausap ko sa pagbabaka sakaling makikilala ko kung sino ang secret admirer niya. Nagpatulong din ako kay Maris para hanapin ang taong yon. Pero kahit na anong pag-iimbestiga pa ang gawin ko ay wala pa rin akong napala. Hanggang sa isang araw ang sagot na hinahanap ko na mismo ang kumatok sa aming pintuan at nalaman ko kung sino ang taong nasa likod ng lahat. Oh, Maris! Abraham, anong ginagawa mo rito? Susunduin ko si Shane, lalabas kami. Ikaw, ba't ka nandito? May kailangan ka ba kay Shane? Wala naman. Sige, alis na ako. Hindi ka na magpapakita kay Shane? Pumasok ka muna. Hindi na, may lakad pala kayo eh. Next time na lang. Sige, bye-bye. Sandali, may naiwan ka. Sa'yo ba tong paper bag? Akin nga, salamat. Sandali. To Shane, I love you. From your secret admirer. Teka, sa'yo to? Ikaw ba yung secret admirer ni Shane? Magpapaliwanag ako. Ikaw yung araw-araw na nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak at regalo? Abraham, ganito kasi yun. Sagutin mo ako! Ikaw yung secret admirer ni Shane? Oo, ako! Ako yung nagpapadala sa kanya ng regalo pero hindi dahil sa iniisip mo. So ano? Bakit mo siya binibigyan ng regalo? Wala akong gusto kay Shane. Sa'yo kung may gusto, Abraham, gusto kita matagal na. Ano? Alam kong masama itong ginagawa ko pero nagkunwari ako na may secret admirer si Shane para magselos ka, para maghiwalay kayo. Bakit mo nagawa to? Kaibigan ka namin. Kasi gusto kita, Abraham. Mahal kita. Ako na lang, please. Ako na lang ang piliin mo. Hiwalayan mo na lang si Shane. Nahihibang ka na ba? Kapag ako ang pinili mo, mamahalin kita ng sobra-sobra. Aalagaan kita. Ibibigay ko lahat sa'yo kung ano man ang gusto mo. Please, Abraham, iwan mo na si Shane. Hindi, huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Maris, hindi kita gusto. Kailanman, hindi kita magugustuhan. Mali itong ginagawa mo. Sobrang laki ng tiwala sa'yo ni Shane para traidorin mo siya ng ganito lang. Ano bang nagustuhan mo kay Shane? Wala namang kakaiba sa kanya eh. Ang boring niyang tao. Bakit siya ang gusto mong pakasalan? Kasi mahal ko siya. Hindi ko siya ipagpapalit kanino man. Kaya kung ano man tong kalokohang ginagawa mo, tigilan mo na. Kaya kong higitan si Shane. Subukan mo lang ako. Kahit wag nating ipaalam sa kanya. Willing ako na maging side chick mo para makita mo na mas worth it ako kaysa sa kanya. Nababaliw ka na nga talaga. Alam mo, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Kasi walang normal na taong gumagawa ng tulad nito. Pagbigyan mo naman ako. Bigyan mo ako ng chance. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Huwag ka nang magpapakita ulit sa amin.
Abraham, nagmamakaawa ako sa'yo. Umalis ka na! Hindi pa ako tapos sa'yo. Papatunayan ko na hindi si Shane ang babaeng nararapat sa'yo. Hindi mo na kami mapaghihiwalay ni Shane kahit ano pang gawin mo. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Tigilan mo na to. Huwag ka na ring lalapit kay Shane o sino man sa aming dalawa. Magkikita ulit tayo, Abraham. Pangako ko yan sa'yo. Hindi makapaniwala si Shane noong malaman nito na si Maris pala ang punot dulo ng lahat. Siyang nagkunwaring secret admirer ni Shane para lamang magselos ako at hiwalayan ang girlfriend ko. Saka na lang din namin na-realize na ang rason ng mga awayan namin noon ay si Maris ang dahilan. Katulad na lang noong naligaw ako noong birthday party ng tatay ni Shane. Si Maris ang nagbigay sa akin ng maling address. Siya rin ang nagsabi ng maling oras kay Shane dahilan para hindi siya makapunta sa date sana namin na sa sinihan noon. Saka na lang din namin na-realize na maaaring kay Maris din galing ang anklet na nakita ko sa kotse ko dahil minsan ko na rin siyang sinakay doon noong nagplano kami para sa proposal. Baka nga siya rin ang may-ari ng unknown numbers at accounts ng mga babae sa Facebook na nagme-message sa akin dati. Agad-agad ay pinutol ni Shane ang pagkakaibigan nila ni Maris. Buong akala namin ay mapagkakatiwalaang siyang kaibigan. Yun pala ay isa siyang ahas na patalikod kong tumira. Tinanggal na rin namin siya sa entourage kung saan siya dapat ang isa sa mga maid of honor. Papadudot, kahit na pinagtabuyan ko na si Maris noon, ay desperada pa rin siyang makuha ako. Hindi niya ako tinatantanan sa mga chat pati sa apartment at trabaho ay pinupuntahan niya ako. Nagmamakawa na siya na lamang ang piliin ko. Ang ginawa ko na lamang ay blinak ko siya sa lahat ng social media ko at ginawa ko ang lahat para maiwasan siya. Kahit na anong pagmamakaawa pa ang gawin niya ay hindi na siya makakabalik pa sa buhay namin. Hindi naglaon ay tumigil din sa paghahabol si Maris. Dahil sa kahihiyan ay napilitan siyang mag-resign at lumipat sa ibang kumpanya. Kailanman ay hindi na ulit namin siya nakita. Sa kabila ng lahat ng nangyaring kaguluhan ay naging successful naman po ang kasal namin ni Shane. Ngayon ay may baby na rin kami at tahimik nang nakatira ngayon sa probinsya sa bahay na pinatayo ko. Papadudot, ito po ang kwento namin ni Shane at kung papaano namin nilampasan ang mga problemang aming pinagdaanan. Sana'y nag-enjoy po kayo sa pakikinig nito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Abraham. Mga kabarangay, kahit na sunod-sunod ang problemang dumarating sa buhay nating lahat, kapag mahal mo talaga ang isang tao, ay hindi mo ito basta-basta susukuan tulad na lamang ng ginawa ni Abraham at ni Shane sa isa't isa. Hindi mo masasabing kahanga-hanga ang isang relasyon dahil wala itong problema. Mas kahanga-hanga ito kung pareho ninyong sinusolusyonan ang bawat suliraning inyong kinakaharap. Dahil mahalaga kayo sa isa't isa at tunay kayong nagmamahalan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.